liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawa, nakatutok dito sa atin sa Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po ang makakasama nyo ngayong araw, Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Isa na naman pong episode ang ating pagsasaluhan para talakayin ang mga napapanahong balita at mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Ayan, bago tayo magsimula, Sir Kim, hello muna sa ating mga kamanggagawang nakikinig sa Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream sa aming Facebook pages. Visit lang po the Department of Labor and Employment at AFP Radio, DWDD official Facebook page. Kaya't i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Yan, good morning mga kamanggagawa. Good morning, Sir T. Good morning, Ma'am Tor. Yan, good morning po sa ating lahat. Mga kamanggagawa, 9 days na lang. O diba, may countdown. Countdown tayo. May 1 na. At ayan na nga, pag May 1 nga, Sir T, pinagdiriwang natin yung pambansang araw ng paggawa dito sa Pilipinas. Yes. At syempre, kapag araw ng paggawa, sinisigurado natin na may mga programa at
serbisyo tayo na binibigay sa ating mga kamanggagawa, di ba, Sir Tim? Yes, Ma'am Carla, kasi nga binibigyan natin ng pagpupugay yung mga mahalagang kontribusyon ng ating mga kamanggagawa para sa patuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. At ngayon ngang taon ay ika-222 taon na ng araw ng paggawa. Tanda rin ito ng 122 years nating pagsisiguro ng maunlad na labor and employment sector kasama ang ating mga katuwang sa sektor ng manggagawa at namumuhunan. Tama ka dyan, Sir Tim. At syempre, isa sa mga inaabangan ng ating mga kamanggagawa, lalo na kapag ganitong importanteng araw ng labor, ganyan. Ayan. Lalo na ng ating mga job seekers din. Ayan, yung malawakan nating job fairs nationwide, di ba? At di lang ito basta nationwide, Sir Tim. Kasi dati, tayo ay per region. Pero ngayon, mas gusto natin mas dumami pa, mas palawakin pa dahil ang target natin ng DOLE ngayong taon ay magkaroon ng isang job fair site kada probinsya. Yes, so ibig sabihin mas inilalapit natin sa ating mga kamanggagawa yung mga available job vacancies. Yes, At kaugnay nga yan, syempre, nung layunin natin, Ma'am Carla, dito sa DOLE, sa pamumuno ng ating kalihim, Bienvenido Laguesma, na mas mailapit nga yung oportunidad sa ating mga job seekers o mga kamanggagawa nating naghahanap ng trabaho, lalo na yung mga, sinasabi mo nga, yung mga nasa probinsya. Oo, very important din, Sir Tim, kasi for us na island, yung may mga island countries, syempre sa isang rehiyon, minsan kung isang job fair site lang, di kailangan mo pa na pumunta ng iba yung dagat. So ngayon hindi na. Di ka na mamamasahe dahil nandoon na mismo sa inyong probinsya yung mga job fair. So yung iba nating mga probinsya is may mga 2 o 3. Dito sa NCR actually, we have 16. Parang ganon, 16 na job fair. Halos lahat ng mga munisipalidad at cities yan. So talagang yun ang ating goal ngayon, mas palawakin, mas ilapit ang serbisyo ng DOLE sa ating mga kamanggagawa. At ayan po, kaugnay nga po nung ating pagsasagawa ng mas pinalawak na job fair ngayong taon, makakapanayam natin maya-maya ang ating direktor ng DOLE Bureau of Local Employment, Director Patrick Patriwirawan Jr., para bigyan tayo ng detalye ukol sa 2024 Labor Day Job Fairs, pati na rin sa gaganapin na Employment Summit, kaugnay din yan ang selebrasyon ng Labor Day ngayong taon. Bago yan, mag-good news muna tayo. Good news mula sa Cagayan Region. 24,000 magsasakang apektado ng El Nino sa Lambak, Cagayan, mababahagian ng tulong hanap buhay mula DOLE. Naglaan ng higit 100 milyong pondo ang DOLE para sa tulong na hanap buhay sa 24,000 magsasakang apektado ng tagtuyot sa Lambak, Cagayan sa pamamagitan ng tupad program ng ahensya. Kasalukuyang nagsasagawa ng pagsusuri o profiling ang departamento, katuwang ang Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan sa pagtukoy ng mga magsasaka, nangungupahan ng lupang sakahan, crop growers at iba pang manggagawa sa sektor ng agrikultura na apektado ng El Nino. Kabilang sa nasabing datos ang nasa 2,000 magsasakang bahagi ng mga Irrigators Associations na pinangangasiwaan ng National Irrigation Administration o ng NIA. Batay sa pagpupulong kamakailan ng ahensya sa pangunguna ni Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. at ng mga kinatawan ng NIA, sasailalim ang mga natukoy na benepisyaryo sa emergency employment ng TUPAD program upang tugunan ang kanilang pangangailangan sa trabaho. Ayon sa pahayag ni NIA Regional Manager Raimundo Apil, lubos na naapektuhan ang ani at kita ng maraming magsasaka dahil sa kakulangan ng tubig ngayong panahon ng tag-araw. Sa panig naman ni R.D. Atal Jr., sinabi niya ang isa sa mga prioridad ng departamento na tulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng El Nino
batay na rin sa direktiba ni Kalihim Bienvenido Laguesma. Bawat isang natukoy na benepisyaryo ay tatanggap ng 4,500 pesos sa kanilang 10 araw na paglilinis sa mga irrigation canals. Dumalo rin sa pagpupulong sina TSSD Chief at Cagayan Concurrent Head Laura Diciano at Livelihood Unit Head Angelica Gay de la Cruz. Good news naman tayo mga kamanggagawa mula sa Occidental Mindoro. 133 kabataan naging government interns sa ilalim ng programa ng DOL. 133 kabataang manggagawa ang nabigyan ng pagkakataong magtrabaho sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno sa Occidental Mindoro sa pamamagitan niyan ng Government Internship Program o GIP ng DOL. Sa ilalim ng GIP, ang mga intern beneficiaries ay magtatrabaho ng 3 hanggang 6 na buwan at magsasagawa ng iba't iba pang gawain tulad ng pag-encode, pag-file, pag-assist, at iba pang mga tungkuling pang-administratibo na hindi masyadong teknikal. Binigyang diin ni Provincial Director Peter James D. Cortazar sa kanyang mensahe na sa tulong ng DOLE, nakakapaghanap sila ng mga dedikadong kabataan na interesadong makapaglingkod sa kanilang kapwa Pilipino. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga intern na sina Jo Marie Lim, John Michael Fabul at Joven Siviania sa pagkakataong ibinigay sa kanila ng DOL. Sila ay na-assign sa Technical Education and Skills Development Authority at naatasan sa mga gawaing clerical at administrative. Ang mga intern ay may matatanggap ding arawang sahod na 395 pesos na nakabase naman sa minimum na sahod sa rehiyon at magkakaroon din sila ng insurance kung sakaling magkaroon ng mga emergency na nauugnay sa kanilang trabaho. Ang GIP ay isang pangunahing programa ng DOLE na idinisenyo upang hikayatin ang mga kabataang na maglingkod sa publiko. Sila ay bibigyan ng pagkakataong magtrabaho sa iba't ibang larangan at matuto ng work ethics at professionalism na magbibigay sa kanila ng pundasyon para sa paglago ng kanilang karera sa hinaharap. Good news naman tayo sa Western Visayas. Libo-libong tupad beneficiaries sa Antique tatanggap ng sahod sa Labor Day. Higit 16,000 beneficiaries ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ang tatanggap ng kanilang sahod na aabot sa higit 5 milyong piso ang kabuuang halaga sa Mayo 1. Ang TUPAD payout para sa mga benepisyaryo ay kabilang sa mga aktibidad para sa ika-122 araw ng mga manggagawa at ika-50 anibersaryo ng pagkakapirma sa Labor Code. Bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 4,800 pesos na sahod para sa kanilang 10 araw na community service sa gardening, tree planting, declogging ng mga kanal at iba pang trabaho sa paglilinis ng kapaligiran. Ayon kay DOLE Western Visayas Regional Director, Attorney Sixto T. Rodriguez Jr., ang TUPAD employment ay isang pamamaraan upang tulungan ang informal na sektor na apektado ng El Niño phenomenon. Dagdag pa niya, ipinagpapatuloy rin nila ang malawakang implementasyon ng TUPAD upang maabot ang mga manggagawang nasa malalayong lugar. Nasa 907 na manggagawa bawat munisipalidad ang inaasahang makakakuha ng benepisyo mula sa programa dahil sa matinding tagtuyot dulot ng tag-init. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. ukol sa 2024 Labor Day Job Fairs
at Employment Summit. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 25 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Madali lang, 'di ba? Gumawa ka naman ng resume mo. Para sa paggawa ng resume, ilagay muna natin ang iyong personal na impormasyon. Una, ilagay mo ang iyong pangalan, kasulukuyan o nakaraang posisyon sa trabaho kung meron. Contact number, email address at address ng iyong bahay. Maglagay ka rin ng picture. Pangalawa, sumulat ka ng isang paragraph kung saan magpapakilala ka at isasaad mo kung anong posisyon ang iyong ina-applyan. Ilagay mo rin ang summary ng iyong mga nakaraang trabaho at mga kakayahan. Pangatlo, dito mo ilalagay ang iyong professional experience na may kinalaman sa iyong ina-applyan na trabaho. Dito mo rin ilalagay ang mga volunteer work mo, pati na rin ang mga tungkulin mo sa nakaraan mong mga trabaho na makakatulong sa iyong pag-a-apply. Para sa mga fresh graduate, maaari mong ilagay ang iyong experiences at accomplishments sa internship at sa eskwelahan mo. Pang-apat, ilagay ang iyong educational background. Simulan mo sa iyong postgraduate education kung meron, tapos college, high school hanggang elementary. Ilagay mo rin ang mga achievement mo sa pag-aaral dito. At pang-lima, ilagay ang iyong mga certificate galing sa mga training at seminar. Paano yun? Wala pa akong mga training certificate. Saan ako makakakuha nun? Madali lang yan. Alam mo ba ang Labor and Employment Education Services o LEAS ng DOLE? Puntahan lamang ang leas.dole.gov.ph/Moodle, mag-register at mag-login, at i-access ang mga kursong nandito. Matututo ka na tungkol sa mga karapatan mo bilang empleyado, may libreng certificate ka pa. Ang galing naman. Sige nga, gagawin ko yan. Sandali lang, tapusin muna natin ang resume mo. Ngayon, ilagay mo naman ang iyong mga skills, hobbies, at talents. At panghuli, ilagay mo ang character references mo. Sila ang mga magsasabi kung kamusta ka sa dati mong trabaho o sa paaralan. Ilagay mo dito ang dati mong mga boss, manager, supervisor o mga propesor o guro na nakakakilala sa iyo. Pati na ang mga contact number o email nila. Pero bago ka maglagay ng pangalan nila dito, huwag mong kalilimutang magpaalam muna sa kanila. Mas mainam kung maglalagay ka ng 3 hanggang 5 character references. Ayan, natapos na natin ang resume mo. Teka lang, hindi pa. Kailangan ko munang dagdagan ang mga certificate ko. Sandali lang, magre-register lang muna ako sa leas.dole.gov.ph/Moodle para tapusin yung Basic Labor Education course at Comprehensive course on Freedom of Association and Collective Bargaining para makakuha ako ng libreng certificates. Sige, gawin mo na yan para matapos na ang application mo. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Labor and Employment Education Services at ng Department of Labor and Employment.
tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Countdown po mga kamanggagawa to May 1, 9 days na lamang bago ang ating selebrasyon ng 122nd Labor Day ngayong taon. At parte nga ng ating serbisyong hatid sa araw na yan ay ang ating malawakang 2024 Labor Day Job Fair sa buong Pilipinas. Ano nga ba ang layunin natin sa pagsasagawa ng mga yan? At syempre, yung pinaka-importanteng tanong, saan-saan ba gaganapin yan, Sir Tim? Yes, at para bigyan tayo ng detalye ukol sa 2024 Labor Day Job Fairs at Employment Summit, muli po nating makakasama ngayong umaga si Dole Bureau of Local Employment Director, Patrick Patruwirawan Jr. Director Pat, magandang umaga po at maraming salamat sa muling pagtanggap ng aming imbitasyon. Magandang umaga, Ma'am Carla, Sir Team, at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Kami po sa Kawanihan ng Lokal na Empleo ay nagagalak sa imbitasyon ninyo sa interview na ito ngayong araw. Ito po ay isang magandang oportunidad para maibahagi ang mga magaganap na programa para po sa darating na Labor Day Jobs Fair at Employment Summit. Yeah. Thank you po, Sir. Dear Patrick, no, lagi po ninyo kaming pinapaunlakan. Ayan. Kilala na po kayo ng ating mga kamanggagawang listeners. Ayan. So, diretso na tayo, Dear Patrick, sa ating topic for the day. Isa po sa pagunita ng ika-122nd celebration ng ating Araw ng Paggawa sa 1 po ng Mayo ay magsasagawa po tayo ng nationwide jobs fair sa bansa. Pakibahagi naman, Dear Pat, sa ating mga listeners at viewers kung ano ba yung maaaring mapakinabangan nila at gayon din ng ating mga employers dito sa pagsasagawa po natin ng jobs fair ngayong taon. Dear Pat? Salamat, Ma'am Carla. Ang pagsasagawa ng malawakang job fair sa lahat ng rehiyon sa bansa sa nalalapit na Labor Day ay may tuturing na isang magandang oportunidad para sa mga manggagawa at mga employer. Sa pakikipagtulungan po ng ating mga Public Employment Service Offices, layunin po nito na paigtingin at mapadali ang proseso ng paghahanap ng mapapasukan na trabaho para po sa ating mga naghahanap ng trabaho at para po madaling makahanap po ng mga bagong mga empleyado ang ating mga employers po. Yes, at kaugnay nga po nung gaganapin nating Labor Day Jobs Fair, gaano po ba karami, Director Pat, yung job vacancies na ating iaalok sa publiko at siyempre baka ito yung karamihan ng mga tanong. Yes. Ano po ba yung mga maaari nilang apply ang trabaho sa darating nating job fairs? Yes, Sir Team. Ayon po sa pinaka-latest po na report na nakuha natin mula sa ating mga Dole Regional Offices, umabot na po sa 198,993 na bakanteng trabaho. Ito po ay report ng April 22, 5 p.m. At ang maaaring applyan po ng ating mga naghahanap na trabaho ngayong Labor Day Job Fair. Tampok po ang mga sumusunod na bakanteng trabaho na pinopost po ng ating mga participating employers. Para po sa mga lokal na employment opportunities, meron po tayong production worker or operator, customer service representative, sales clerk, cashier, bagger, laborer, carpenter, painter, service crew, cook, waiter, server, junior microfinance officer or financial advisor, truck driver, property consultant or advisor, English and math tutor, and nurse. Ayun. So madami pala, no? Pero ito, Dear Pat, lagi itong tinatanong sa atin, no? Sa ating mga comment section. Yan. Kapag nagpo-post tayo ng mga job fair, mga informasyon tungkol sa job fair. Ilan po ba dito sa mga job vacancies na ito yung local at ilan naman po yung overseas? Yan. Gusto nilang malaman, Dear Pat. Salamat, Ma'am Carla. Umabot na po sa 175,374 na job vacancies po para mula sa mga lokal na employers ang maaari pong ialok na sa malawakang job fair po natin. Karamihan po sa mga vacancies po na ito ay mula po sa mga sumusunod na sektor. Manufacturing, BPO, retail and sales, construction, at accommodation and food service activities. Samantala po, meron na po tayong 23,619 naman na overseas job vacancies na pwedeng applyan po para po sa darating na Labor Day Job Fair. Bilang local, Sir Team, pati overseas. Pati po overseas ay meron tayong mga oportunidad para sa ating mga kamag-gawa. Yes, at syempre para sa lahat ng mga nakikinig, nasaan man silang parte ng bansa, saang mga rehiyon naman, Director Pat, gaganapin yung malawakang jobs fair at
Siyempre, lahat po ba ito sa May 1 lang gaganapin o buong buwan po? Salamat Sir Kim. Ngayong taon, sinika po ng DOLE na mapalawig ang pagsasagawa ng taunang job fair upang mailapit sa maraming lugar ang libo-libong bakanteng trabaho. Dahil dito po malugod po nating pinapaalam sa lahat na magkakaroon po ng 94 job fair sites po sa buong bansa sa darating na May 1. Mangyari pong bisitahin ang website po ng Bureau of Local Employment, ble.dole.gov.ph, at ang social media page, ang Usapang Trabaho Viber channel, para po sa buong detalye po or sa talaan ng lahat ng mga venues at schedules po ng job fair activities natin. Ayan. So punta lang kayo dun sa ating BLE website, pati na rin sa kanilang social media pages. Dahil nandiyan, Sir Team Dear Pat, ano po yung buong listahan ng ating mga sites, job fair sites. Pati na rin ang schedule dahil for the information of our viewers, meron tayong isasagawa ng Beyond May 1. Tama po ba, Dear Pat? Yes po, meron po magsisimula po ng as early as April 26. Yes. At meron po ng hanggang May 8. Ayun. So hindi lang on May 1. So kung hindi ka available on May 1, meron pang ibang mga sites. Ayan. Dear Pat, ano naman po ba? Ito, magandang question po ito para sa mga first-time job seekers po natin na gusto na makiisa po or makibahagi, makiparticipate dito sa ating job fair. Ano po ba yung mga dokumento na dapat nilang ihanda? At ano din po yung mga paalala po ninyo sa ating mga kamanggagawa na lalahok po dito sa ating malawakang Labor Day Jobs Fair? Dear Pat. Salamat, Ma'am Carla. Pinaalalahanan po ang mga dadalong job seekers po na magdala ng maraming kopya po ng inyong mga updated na resume or curriculum vitae, kopya po ng inyong college diploma, may kasama pong transcript of records at mga training certificates po. Ito po ang mga kadalasang hinahanap sa atin ng mga employers tuwing mag-a-apply po tayo ng trabaho. Yes. At bukod nga syempre, Dear Pat at Ma'am Carla, sa mga requirements na dapat nilang dalhin. Tsaka yung paghahanap nila ng trabaho. Ano pa po ba, Dear Pat, yung mga serbisyo ng pamahalaan, yung maaari naman pong ma-avail ng ating mga lalahok sa ating Labor Day job fairs? Salamat, Sir Team. Naglaan po tayo ng mga booth para sa iba't ibang libreng serbisyo po ng DOLE, tulad po ng Career Development Support Desk, Skills Development Desk ng TESDA, at Legal Consultations or Assistance. Bukod dito, maraming mga ahensya po ng gobyerno ang dadalo upang maghatid ng pampublikong serbisyo. Karamihan sa mga nasabing tanggapan ay may kaugnayan po sa pag-issue ng mga kinakailangang dokumento para po sa paghahanap ng trabaho, katulad po ng birth or marriage certificate mula po sa Philippine Statistics Authority. So meron po tayong desk ng PSA, meron pong clearances mula sa National Bureau of Investigation, at may membership ID po mula sa PhilHealth at iba pa. Ayan. May mga one-stop shop sa ating mga job fairs. So hindi lang kayo mag-a-apply. Kung kailangan nire-require kayo ng birth certificate, punta na lang kayo sa NBI. Ng NBI, di ba? Punta na agad kayo. Kung kailangan nyo ng additional training, punta kayo sa TESDA booth. Ayan, di ba? So kompleto na yung ating job fairs. At eto po, Dear Pat, is something new po for this Labor Day natin po ngayong taon. Magkakaroon din po tayo ng isasagawang Employment Summit. Ano naman po ba itong summit na ito? Ano po ba yung nais nating makamit sa pagsasagawa nito? At ano po yung maaring mapakinabangan ng sektor po ng paggawa at empleyo ng ating bansa sa event po na ito, Dear Pat? Maraming salamat, Ma'am Carla. Pagkatapos po ng ating Job Fair and Labor Day activities po, magsasagawa po ang DOLE ng National Employment Summit. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng NEDA at DTI, mga co-chairs po ng Trabaho para sa Bayan Interagency Council. Nais nating tipunin ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, mga employers, kinatawan ng mga asosasyon ng mga industriya, pambansa at sektoral ng mga organisasyon ng mga manggagawa, tungo sa pagtutugma ng mga prioridad at mga estratehiya ng Philippine Development Plan, ng Philippine Labor and Employment Plan, Strategic Investment Priority Plan para po sa pagbuo ng 10-year Trabaho para sa Bayan Plan. Ang pagtitipon po na ito ay magbibigay daan sa pagsusuri at pagpaplano ng mga polisiya upang maging mas epektibo at tutuguan sa layunin ng Trabaho para sa Bayan Act.
ito rin ay isang pagkakataon upang matukoy at matugunan ang mga pangunahing suliranin sa sektor ng paggawa at empleyo. Siyempre, idig pa natin itong Employment Summit, Dear Pat. No? Ano po bang mga activities yung nakapaloob dito sa Employment Summit? At baka magtatanong yung ating mga kamanggagawa, sino-sino po ba yung maaaring lumahok dito sa ating National Employment Summit, Dear Pat? Salamat, Sir Tim. Bago mismo ang National Employment Summit, magkakaroon ng iba't ibang pre-summit meetings sa mga pambansa, sektoral at regional na grupo. Layunin nito na palakasin ang pagtulungan sa pagitan ng mga social partners tungo sa pagpapaunlad ng ating 10-year TPB plan na magpapalakas sa pambansa at lokal na paglago ng ekonomiya. Magkakaroon ng 3 hiwa-hiwalay na grupo na magpupulong ng may tripartite representation. Meron po tayong pambansang grupo, binubuo ng mga miyembro ng Trabaho para sa Bayan Interagency Council, mga ahensya ng pamahalaan, mga asosasyon ng industriya, pambansang federasyon o asosasyon ng mga manggagawa. Meron din po tayong mga regional na grupo, binubuo ng mga miyembro ng mga konseho sa pagpapaunlad sa rehiyon, mga asosasyon ng industriya sa rehiyon, mga federasyon at asosasyon ng mga manggagawa sa rehiyon at mga local government units. At meron po tayong sectoral na grupo, binubuo po ito ng mga miyembro mula sa mga kabataan, kababaihan, informal sector, mga may kapansanan, indigenous peoples, senior citizen, at iba pang mga grupo na tinatawag natin nasa vulnerable situations. Ayan. So talagang pangkalahatan siya at napakaganda din na venue, no, Dear Pat, Sir Tim, nitong mga consultation and dialogues na to para mapag-usapan ng ating tripartite body na yung government, workers group at saka yung ating mga namumuhunan or employer groups, yung mga issues and concerns para mas dumami pa yung oportunidad po, no, Dear Pat, dito sa ating bansa. At related po pa rin sa ating job fair, Dear Patrick, paano at saan naman maaaring sumangguni ang ating mga kamanggagawa, pati pa rin yung ating mga employers patungkol sa isinasagawa nating jobs fair? Hindi lamang po ngayong Labor Day, Dear Pat, no? Dahil marami tayong job fair na ginagawa po the whole year. So, saan po ba sila maaaring sumangguni, Dear Patrick? Salamat, Ma'am Carla. Maaaring makipag-ugnayan po ang ating mga kamanggagawa at ang mga employers patungkol po sa mga isasagawang job fairs at iba pang mga programa ng Bureau of Local Employment sa mga DOLE regional offices at field offices po natin na malapit sa inyong mga lugar. Mangyayari po lamang na bisitahin ang kanilang mga websites at social media pages para po sa nasabing mga tanggapan para sa karagdagang kaalaman. At inuulit po natin, maaari po nating lapitan ang ating mga public employment service offices, ang mga pesos po natin. May mga impormasyon po sila tungkol sa mga available po ng mga trabaho, mga skills development opportunities, at nagbibigay po sila ng tinatawag nating career development support services. At this point, Director Pat, nasa inyo na po ang pagkakataon na magbigay ng mensahe at syempre, anyayahan na din ang ating publiko sa mga programa at serbisyong ating inihanda para sa ika-122 selebrasyon ng Araw ng Paggawa. Go ahead, Dear Pat. Thank you, Sir Tim. Nais ko pong anyayahan ng ating mga job seekers na nakikinig ngayon na dumalo sa ganaping mga job fairs sa May 1. Maaari po ninyong bisitahin ang ating website, social media page at Usapang Trabaho Viber channel para alamin ang pinakamalapit na job fair venue sa inyong lugar, pati ang mga bakanteng trabaho na maaari po ninyong applyan. Inaanyayahan din natin na lumahok ang mga job seekers na naninirahan sa malalayong sulok ng bansa sa pamamagitan po ng ating PhilJobNet. Lahat po ng mga post na vacancies sa ating Labor Day job fair ay makikita nyo rin po online sa ating PhilJobNet. Mangyaring mag-register lamang po sa philjobnet.gov.ph para makapag-apply. Magbibigay din po ng serbisyong publiko ang ilang ahensya ng gobyerno na dadalo para sa one-stop shop services. Uulitin ko lang po, tulad po ng PhilHealth, Pag-ibig, SSS at marami pang iba. Maaari din kumuha ng mga documentary requirements ang mga magsisimula pa lamang maghanap ng trabaho. Ito po ay sa bisa ng First Time Job Seekers Assistance Act. Ang First Time Job Seekers Assistance Act ay pinatutupad po ng DOLE para makatulong sa ating mga bagong job seekers sa pamamagitan ng pag-alis ng bayad sa kukuning mga pre-employment requirements. May 3 hakbang lang po ito para po sa ating mga first-time job seekers, no? Bumisita po sa inyong mga barangay para kumuha ng barangay certification na nagpapatunay
na isa kang first-time job seeker? Ipakita po ito sa tanggapan ng pamahalaan na kasali sa ating First-Time Job Seekers Assistance Act. Katulad po ng mga nabanggit kong ahensya na kabilang po sa ating one-stop shop. At magsadya po muli sa ating mga barangay pagkatapos makuha ng mga requirements upang mag-report po sa mga serbisyong nakuha po natin. Maaari po nating bisitahin ang website po ng Department of Labor and Employment, www.dole.gov.ph, at ng Kawanihan ng Lokal na Empleo, ble.gov.ph, o makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na DOLE Regional or Field Office para po sa karagdagang impormasyon para po sa ating nalalapit na labor job fair activities. Maraming salamat po, Sir T. Ma'am Carla, sa inyong paanyaya sa Kawanihan ng Lokal na Empleo. Yan. Sa Dear Patrick at sa BLE po, hindi na namin po kayo patatagalin. I'm sure very busy po ang Kawanihan sa pag-ensure na maging successful ang ating malawakang job fair ngayong taon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, Director Patrick. Salamat po sa inyong oras para sa amin dito sa Dole sa AFP Radio. More power po sa BLE, dear Pat. Stay safe at thank you very much. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, si Dole BLE Director Patrick Patriwirawan Jr. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa BLE sa pamamagitan ng kanilang mga hotlines na matatagpuan sa kanilang website www.ble.dole.gov.ph. At syempre, i-follow na rin ang kanilang Facebook page. I-type nyo lamang ang Dole Bureau of Local Employment sa inyong search bars. Ayan. Diyan nyo din matatagpuan mga kamanggagawang impormasyon dyan sa social media pages, pati sa kanilang website. Ang impormasyon tungkol sa mga job fair sites ngayong taon. Buong rehiyon at buong bansa. Yes. Per region. Yan. Ito yung schedule, no? Yes, ito yung schedule. Very important. At para po sa iba pang mga labor-related na tanong or kung may nais kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating Dole Hotline 1349. Dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin niyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. At ngayon na nalalapit na ang ating 2024 Labor Day Job Fairs. Marami po kaming mga updates at mga information para sa ating mga kamanggagawa related dyan sa ating selebrasyon ngayong taon. Kaya i-like nyo na rin ang ating Facebook page, official Facebook page. Isa lang yan, mga kamanggagawa. Yung may blue check, yan. At mag-subscribe sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWWD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Ladera. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:49 a.m.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.